And how would you convince young readers to read Philippine literature, let alone choose books over the internet? Anyone? Good morning. Morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Maliban sa pagiging manunulat, nagtuturo din ako at yung mga teacher dito, meron bang teacher dito ngayon? Wala. So, dalawa lang pala kaming kawawa dito na namipilit. Isa siguro sa mga sinasabi ng mga guro ng karaniwan ay napakahirap magbabasa sa mga estudyante ngayon. Pero gusto ko laging sabihin na yung suliranin na ito ay hindi problema ng mga estudyante lang na nagbabasa, kundi problema ito ng uri ng buhay na meron tayo na napakahirap humanap ng panahon para makapagbasa. Yung mga nasa silid ngayon, pinapapalagay ko, ito na yung mga pinakamahilig magbasa sa mundo. Pero pag tinanong ko kayo, sa palagay ba natin nakakapagbasa pa tayo ng gusto talaga natin basahin? Ibig sabihin, yung nababasa ba natin sa araw-araw ay higit o kulang kaysa sa gusto sana natin basahin. At gusto kong isipin na, kagaya ko, mas pakunti yung nababasa ko kaysa sa gusto ko talagang basahin sa araw-araw dahil sa oras na meron tayo. Pero, isa sa mga halaga, dun sa sagot ko, ng paghihikayan pa rin ng pagbabasa sa mga kabataan, lalo na sa lahat ng interesado sa pagbabasa sa harap na ng access sa internet. Hindi naman kalaban talaga itong mga ito. Pero gusto kong paalala lagi sa mga estudyante ko at sa mga interesado sa pagbabasa na yung pagbabasa ng libro, lalo na ng mga long form, nasusulat namin, si Nina, nasusulat ng novela, nasusulat ng comics, si Randy, ay yung pagpapaliban, yung pagpapaalala sa atin ng pagpapaliban, halaga ng pagpapaliban ng pagtataya, yung deferment and judgment. Kasi isang banda, nawawala sa napaka-agarang demand sa atin ng social media, ng internet, na magkaroon ng response, magkaroon ng tugon, mag-comment, mag-share, kahit hindi natin talaga napagpumunian. At yung pagbabasa ng libro, pinapaalala sa atin na hindi pa ako kailangan magbigay ng pasya sa buhay ng mga tauhan na ito hanggang hindi ako nakakarating sa dulo. O kung minsan nga, kahit nakarating na tayo sa dulo, ang realization mo ay hindi ako pwedeng magbigay ng pagtataya tungkol sa mga buhay na mayroon sila. Kataas-taasan ang kaya kong ibigay, ipatunawa sa uli ng buhay na meron itong mga ito. At itong mahalagang paalala na ito na baka hindi opinyon o paghusga o pagtataya ang kailangan ko, kundi pagkakataon na pakinggan ang kwento ng iba, baka ito yung mahalagang na ipapaalala sa atin.